Silangan ng bansa dahil sa pag-iral muli ng Easterlies, magdudulot ng mga maulap at kalat-kalat na pag-ulan mula sa Kabikulan at Eastern Visayas. Hilagang bahagi pa rin ng Luzon, bulot pa rin ang manipis na shear line, magmumunsod at tuloy-tuloy pa rin ang kaulapan na may isolated rain showers. Nalalabay ng bansa, katamtaman pa rin ang panahon gaya ng nakaraang araw. Panibagong magnitude 6.7, yumanig muli dyan sa may bandang Japan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 12, 2025. Ang oras sa ating boss may magay, alas 11:44 na ng magtatanghaling tapat. Well, wala tayong masyadong ganap. Patuloy pa rin yung dalawang weather systems natin, yung ating amihan at shear line at yung easterlies. So, ano na po, magkasama na po yung effect ng shear line at yung amihan. Kaya tayo may shear line dahil po sa ating amihan. So, dalawa pa rin yung ating weather systems na nagkukos ng shear line, itong salubungan nga po ng easterlies at ng amihan po dito sa hilagang silangan ng parte ng Luzon. At dahil medyo manipis po yung ating amihan sa ngayon sa hilagang bahagyang hindi ganun kalamig ang simoy ng hangin. Pero sa gabi nararamdaman pa rin natin yung ating mababang temperatura. Kaya patuloy tayo nakakaranas ng mga light drizzle rain sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ng bahagi pa rin ng Luzon at most of eastern sections ng ating bansa. Dahil nga po dito sa accumulated ng water vapor, epekto ng easterlies naman at sa hilagang Luzon ay ang parte ng yung ating amihan. So namumuo po yung shear line pa rin dyan. Kaya patuloy ang mga localized thunderstorms po kagaya pa rin nung nakaraang araw at kahapon. So double check natin ang ating lightning detection system sa ating lightning real-time data. Antayin natin ma-load yung 100 plus minutes. Pero yung mga within 20 minutes, makikita natin to 40 minutes ago, nasa total of 42 lightning strikes yan. At pag nag-load yung 100 plus minutes ago, nasa total of 975 ang ating total lightning strikes. Within 2 hours po ito kasama na yung mga nakaraang mahigit isang oras. 956 po ang ating lightning strikes, inner lightning strikes. So, ibig sabihin ay makakaranas pa rin talaga tayo ng napakatuloy-tuloy na mga localized thunderstorms, lalo na sa most eastern sections ng bansa. At ganyan din na mangyari ngayong araw. So, kitang-kita nyo po ang marami ang mga pagkidlat sa biban ng Bicol Region at Eastern Visayas. Mula pa yan kahapon, kaya pinag-iingat po yung mga kababayan natin na papalaot ngayong araw. So, pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 47 km ang layo nito. At mula kagabi, nagkaroon din kami ng malapitang mga pagkulog at pagkilat mula dyan sa Manila Bay na ayon sa ating lightning detection system, nag-triangulate po sa may bandang Manila Bay po. So, ingat na lamang po sa mga folks natin, asahan po talaga yan, lalo na yung medyo hot humid po tayo sa may bandang ibaba ng Southern Luzon. Yung malakas na easterlies dyan, nagkukos po yan ng mataas na water accumulation o water moisture, then kasabay yan ng mga localized thunderstorms. Kanina nagkaroon kami ng light drizzle rain sa Metro Manila at kitang-kita naman po sa Caloocan, inabot kami ng light drizzle rain. Pero asahan natin sa maghapon, ganyan lamang ang madalas na magiging buhos ng ulan natin. At kitang-kita sa Doppler radar po, yan, mula dyan sa may ng Quezon Province. So asahan natin ang Quezon Province, Cagayan Valley hanggang Bicol Region sa silangan. Makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At sa thunderstorm advisory, well, according sa data of Hindi Pag-asa, as of 11:23, ay makikita natin ay may thunderstorm na nakataas sa bandang Leyte. So most of Eastern Samar, Leyte. Malamang kasama na rin ang bandang katimugan ng Leyte, Southern Leyte. At maring umabot pa yan sa parte ng Cebu at Bohol area. At mula Catanduanes, kasama na ang Oriental Mindoro po sa may bandang Kanluran, ay nakataas po ang localized thunderstorms advisory din. 1 to 2 hours ang most persisting nito. So, expected po ang precautionary measures lalo na sa mga papalaot ngayong araw. Lalo na sa silangang baybayin. Mag-iingat po. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo hot humid tayo pero medyo ramdam pa rin ang lamig
ng simoy ng hangin dahil sa manipis na amihan, ay asahan ang mostly cloudy pa rin sa atin sa maghapon. At mataas ang chance na pag-ulan natin, 100% chance hanggang this whole weekend. Alalahanin nyo, mga starting bukas ng Sabado o Linggo lalakas muli ang ating amihan. So, i-ready muli ang jacket, lalo na sa may bandang Benguet at Baguio dahil bababa na naman ng husto ang temperatura dyan. Sa lowest temperature na itala ng weather station kaninang 4:36 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.0 degrees Celsius. Kahapon, highest na sa amin ang 29.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:15 AM. At sa ating local weather outlook o sa ating lumalabas na heat index sa amin sa Caloocan ay mababa lamang at 35.2 degrees Celsius ang aming nag-heat index. So, ibig sabihin mababa ang ating magiging heat index sa iba't ibang bahagi rin ng bansa. So, hindi muna tayo siguro magpo-forecast ng magiging heat index ngayong araw. So, sa ating P16 past 24 hours, ang lawag na may pinakamataas na 33.4 degrees Celsius na highest end temperature sa bansa at sa lowest temperature naman ay ang Baguio na natiling 17.2 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. So maliwanag lamang na medyo nabawasan po tayo ng lamig pero asahan natin simula bukas ng Sabado yan at Linggo, babalik na naman muli ang lakas ng ating amihan. Sa Inulan naman ang Legazpi City, nakaranas sila ng 43 mm na total rainfall at sa amin sa Caloocan, inulan kami at least mga 8.4 mm ang total rainfall. Ngayon, meron kaming 1.2 mm na ulan, nagkaroon kasi ng medyo maambon kanina. So, asahan natin na makakaranas tayo ng tuloy-tuloy niyan sa maghapon. At sa atin namang outside humidity, 87% po ang ating current outside humidity. At tumaas ito ng 1% since last hour. At sa ating atmospheric pressure, high pressure area tayo na 1,010 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Asahan na mababa pa rin ang ating sea level, yung ating high tide and low tide status. Nasa low level po o sea level tayo. So, low tide po tayo mga folks. At sa ating air quality naman ay nanatiling moderate ang ating air quality at 69 index. So, magmas po sa mga sensitibong mga baga. Again, medyo makakaranas ng medyo paghirap ng uploading sa ating webpage dahil medyo may problema ata yung aming ISP. Yung upload times napakabagal yung kanyang upload time, pero yung download time po napakabilis. So isasanggunin namin yan sa aming ISP kung bakit ganun po kabagal. Kaya medyo hirap po mag-send ng data ang aking weather station sa aking webpage sa web server. Kaya nagkakaroon tayo ng medyo intermittent delays at yung mga data hindi tuloy naging updated in real time. So konting pasensya na lamang mga folks. Maayos din yan as long as mag-normalize na po yung ISP provider. Sa ating almanac, sumikat ang haling araw kaninang 6:11 AM at lulubog po ito mamayang 5:27 PM. At ang ating 47% eliminated last quarter na po ng sinag ng buwan ay yan, palubog pa lamang ito ngayon at kakalubog pa lamang po ito ngayong oras na ito na 11:30 kani-kanina. So, magmo-moonrise po ito mamayang gabi pa po at 11:39 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong darating na weekend uli, ay magiging partly cloudy ang ating maghapon. Ganon din bukas ang Saturday. Asahan natin ang mga chance ng pag-ulan at localized thunderstorms. Magiging maliwalas din mamaya magiging maulan po, lalo na sa bandang hapon po. Kaya 100% chance. At bukas naman daw ay ang pag-ulan nasa 29 to 30% ang chance na pag-ulan. High sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected nasa 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang hilagang silangan parte pa rin ng Luzon dahil po sa manipis na amihan dito. At sa lubungan ng Istalis, nagdudulot po ng manipis na shear line, nagdudulot pa rin ng maulap na impapawirin. Hanggang dito sa parteng Quezon Province at Bicol Region, maasahan po mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So magdala na naman po ng payong just in case po. At sa lalabi naman ng bansa ay magiging moderate ang lagay ng panahon natin. Madalas magiging maulap po dahil po sa Istalis dito sa Silangan Dagat Pasipiko. So maging sa Metro Manila, magiging maulan tayo sa Central Luzon, magiging katamtaman hanggang kanluran ng Northern Luzon. Mapapansin nyo po halos clear skies po tayo sa may bandang Ilocos Region, Benguet, La Union hanggang Pangasinan.
At mula sa may bandang Tarlac, Central Luzon, pababa ng Metro Manila at Calabarzon, magiging maulap na tayo, partly to mostly cloudy at gloomy na panahon at overcast. Expected unlocalized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. Ganon din sa buong Southern Luzon, nabanggit na natin ang Bicol region na magiging maulan po yan. Ganon din sa Eastern Visayas, kaya nakataas po ang thunderstorm advisory dyan, maging sa bandang Leyte, and the rest ng Masbate, Marinduque, pati ang Burias Alat at Romblon. At sa may bandang Central Visayas hanggang West portion sa punong Visayas, makikita natin ang kaulapan na himpapuri nito. Asahan ang kalat-kalat ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din. So kung titingnan natin sa Himawari Pag-asa satellite imagery, ay makikitang klaro po ang mga kalat-kalat lamang na kaulapan dito sa may bandang Cebu hanggang West portions ng Panay Island at Negros region. Magiging part nito sa mostly cloudy tayo at asahan ang isolated case of rain showers and localized thunderstorms. At wala naman sa buong Mindanao, magiging katamtamaan, moderate at mostly nagiging fair weather tayo sa halos buong Mindanao area. So wala tayong masyadong komento except na lamang sa hilagang bahagi po ng Surigao region na kung saan nagkakaroon tayo ng mga ilang mailiitang kalat-kalat na pag-ulan at ilang parte ng Surigao del Norte. At sa may bandang dulo naman ng Zamboanga Peninsula, sa may bandang Basilan at Hulu-Sulu, makakaroon din kayo ng mga kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero sa nalalabi ng Mindanao, mapapansin natin mga ilang partly cloudy lamang at moderate at fairly weather ang panahon. So magiging mas maaraw po kayo dyan. Iwasan natin masyado magbibilad dahil tirik po ang araw sa inyo sa Mindanao. So yun lang po pinaka-analysis natin. Wala tayong masyadong ganap at asahan lang natin ang puro mga isolated rain showers lalo na sa silangang parte ng ating bansa na magkakaroon tayo ng mga random rain showers and localized thunderstorms. Dahil makikita naman natin sa ating water vapor dito, makikita po yung animation na hindi ganun ka-concentrated ang water vapor. Pero mapapansin nyo ang silangang bahagi ng Northern Luzon, Bicol region at Eastern Visayas na madalas na magiging mas maulap at maulan po na scattered rain showers. So importante po ang payong sa atin sa mga area na yan mga folks. At dahil wala naman po tayong binabantayan na bagyo o anumang tropical wave o low pressure area, diretso agad tayo sa magiging possible forecast mula ngayong araw. Yan, so magiging delay lang masyado yung ating pagload ng web page dahil may problema nga po sa internet service provider namin na isasangguni ko, sinasangguni ko na po sa kanila para maayos po yung up speed ng internet. Mabagal po yung up speed, mga halos 0.5 megabits lang. Pero yung download time yon medyo mabilis, nag-50 Mbps siya at nagiging 60 Mbps. Pero yung upload speed ay halos 0.5 Mbps lamang. So hanggang 1 Mbps, hindi ko alam kung bakit ganon. So mula sa ating West Pacific Basin ay wala naman tayong binabantayan dito, maging sa ating convergences, usually along intertropical convergence zone sa may bandang Indonesian Peninsula. Sa atin sa Pilipinas, halos bandang south lamang na medyo umaabot yung trough dyan sa ibaba ng intertropical convergence zone. So mapapansin nyo po ang most of moderate o above average rainfall dito sa may bandang katimugan ng Mindanao. Yan, oh. So yung vorticity po halos dito lamang nakikitaan. Yan, yung alongside na yan, makikita nyo po mababa ang elevation. Kasi dyan po ang medyo mas mainit ang temperatura. Hindi masyado sa bandang Hilaga, mapapansin nyo, wala, halos clear po. Dahil nga po ang umiiral sa atin sa Hilaga, kasama na ang Northern Luzon ay ang malamig na simoy ng hangin o amihan. So sa ating mga computer models, especially global spectral model po, ay amihan lamang ang magpapaira sa atin at shale line. Wala naman tayong typically na mamamataan dito. Pero babantayin natin ang bandang katimugan ng Mindanao na kung saan mababa ang atmospheric pressure. Bumababa yung atmospheric pressure dyan alongside ng intertropical convergence zone. So wala tayong makikitaan maging sa mean sea level pressure. Medyo okay naman. Sa ating tropical cyclone strike probability, negative din. Wala rin tayong probability na nakikitaan this weekend. So, malamang hanggang this weekdays na po dahil sa hilagang parte nga po ng bansa, makikita nyo po mataas ang atmospheric pressure. So, malabo pong may mabubuo dyan na anumang tropical wave sa ngayon. Yan. So, wala tayong magiging komento. Asahan lang natin ang pagdaloy ng amihan this weekend. Lalakas pong muli yan at magkakaroon na accumulated dito ng mga pag-ulan sa may bandang silangan. Mula naman sa mga simulated computer models sa iba't ibang mga weather agencies. Ayon kay GFS, medyo may nakikitaan siya dito na may mamumuo daw na isang tropical wave pero napakababa ng elevation. Ayun, gaya nating sinasabi kasi yung ITCC, nasa halos mababa bandang katimugan ng Mindanao.
So, may nakikitaan dito si GFS ng forecast na mayroong mabubuo po at tutumbukin daw nito ang bandang Mindanao or Eastern Visayas. So, ang forecast nito by hanggang December 19. Yan, according dito. So, starting po mga December 16 to December 19. Well, tingnan po natin sa real time kung mangyayari po yung ganap na forecast na yan. Dahil kay ECMWF, so far ay may tropical wave na nakikitaan dito sa darating na December 12 o 13. Yan, dito nagkakaroon ng ilang Coriolis, mapapansin nyo naman po. So, tingnan natin yung persisting niyan dahil gaya nga po ng paliwanag natin dito ay ang ITCC mababa ang elevation andito. So sa mababang area na yan ay posible po na magkaroon ng ilang Coriolis and then kikilos ito pahilagang kanluran. Usually pag ganyan ang kilos niyan. Pag nagkaroon ng Coriolis dito sa may bandang Indonesian Peninsula or alongside ng bandang Caroline Islands, and then posible itong mag-circulate and then posible nga pong may mabuo pa rin. So hindi pa rin mawawala ang mga potential na mga possible tropical wave. At mula nga po kay ECMWF, may nakikitaan siya na tropical wave daw dito bandang December 14 o 15, medyo may mamumuong tropical wave dyan. So tingnan natin sa ating mean winds kung merong possible convergence nitong weekend. Tingnan natin, hopefully mag-load yung data. Well, kung titingnan naman natin dito, negative naman po. Wala tayong namamataan so far na anumang convergence. Kaya hindi pa tayo pwedeng mag-monitor pa. Sa ngayon ay extension forecast pa lamang ito ng ECMWF. Pero tingnan po natin sa mga susunod na araw. Probably this coming Monday, malalaman natin. Sigurado yan. Sa NAVGEM naman ay wala ring nakikitaan so far. Pero dito sa may bandang kanluran ng bansa, ay wala palang latest si NAVGEM, sorry. Ang tinitingnan ko dapat kay Icon. Kay NAVGEM ay walang latest update. November 25 pa rin yung date niyan. So wala po yan. Sobrang late na po yung data niyan. Diretso agad tayo kay Icon. Ay makikita natin yung she line medyo bumababa sa may bandang Southern Luzon. So yun, hanggang December 15 to 19 mapapansin natin ang pagbaba ng she line daw ayon kay Icon. So, tingnan natin dahil kay ECMWF, halos ganun din na nakikitaan dito at GFS. Yan. Si GFS lamang ang sa ngayon na may nakikitaang positive na posible nga pong mayroong mabubuong low pressure area daw. Kay ECMWF naman ay tropical wave naman. By December 15 na makikitaan dito sa may ng southeast of Guam o southeast ng Mindanao. Halos mababa, sobrang baba ng manggagaling yung tropical wave. So, tingnan natin sa darating siguro na Lunes mga folks. Ayan. Dahil sa ating convergence, wala naman tayong bagong convergence na nakikitaan ngayong araw. So, hindi muna tayo makakapag-analyze o makakapag-kumpirma pa kung mayroong bagong possible low pressure area na mabubuo dito sa southeast of Mindanao. Samantala sa ulat lindol, well, meron na naman panibagong malakas sa pag-inig sa may bandang Hokkaido na naman. Naganap ito base sa aking seismograph sa Caloocan, mga 10:51 ngayong umaga lamang, ayan. So may aftershocks na naman sa may bandang Hokkaido. Kung titingnan natin sa International Seismic Monitoring natin, magnitude 6.7 po ito. Yan, near east coast ng Honshu, Japan. Sa karagatan naman ito, so malamang nagtaas na naman ng tsunami warning. Double check natin sa ating local latest earthquake. Ito medyo hindi nag-update dahil nahihirapan po mag-upload yung ating data. So, konting pasensya lamang. Mula sa pinaka-range ng seismic waves, kung mayroong maliit na ripple, wala naman so far. Yan. Mula sa Chichijima Island. So, walang posibleng pagtaas ng tsunami warning so far. Ayan, wala namang masyadong matinding ripple na na-detect ng mga buoyance detector. Yan, after ng magnitude, lakas ng lindol, mga magnitude 6.7. Ayan. So, mukhang wala namang maitataas na tsunami warning. Pero alisto tayo sa mga kababayan natin, lalo na bandang Hokkaido, Japan na naman, ang mga pagyayinig. Malapit dyan or bandang Honshu, Japan. So, mag-iingat po ang lahat at maging alisto po. At since sanay naman na siguro ang mga tao dyan sa Japan dahil yanigin talaga ng lindol ang Japan. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin at may lalim ito na 20 km ang lalim at as of 11:21 ngayon sa Hokkaido, sa karagatan ng Hokkaido, Japan region ay nasa 45.6 km na may magnitude 5.5 naman
na aftershock. So mag-ingat po mga kababayan natin dyan sa paligid ng Hokkaido, Japan. Sa atin sa Pilipinas, hindi tayo makapagbilang muna dahil may problema nga po yung ating ISP o Internet Service Provider. Hindi tuloy makapag-upload ng latest update ang ating earthquake monitoring. Pero asahan natin, mahigit 300 pa rin or at least 400 po ang total earthquakes natin. Pero mas maganda kung mabibilang natin ng eksakto. Kaya hindi muna tayo makapagbilang ng maayos dito dahil wala pang latest na upload ng ating data dito. Hindi makapag-upload dahil nahihirapan nga po dahil mabagal yung uploading time ng aming internet connection. Yung downloading times lamang. So, konting pasensya na po mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 12, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na magiging gloomy at expected ang mga isolated light rain showers ang madalas. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.